sa pagtugas ang Diyos ng kalibutan. Ang hardin sang Eden ginpahamtang na di Adan kag Eva. Amo ang duog ng pagigugma, ginpabatyag sa ila. Pagigugma, matamis nga tinagkaagikan sa kasing-kasing, sang isa sa mga nagahigugma. Pinasahi nga balatyago na ginbugay sa labing makagagahom sa iya gintuga. May himaya, may kasakit, may kapaslawan, may kadalagan. Apa nga labing dako nga gugma, aton matungkad gikan sa manatungdan nga nakaangkon umaangkon pa. Paagi sa ila, mensahe sa pagigugma. Tutub sa takna nga alas 2. Pangalagad naman ng atong palatuntunan, mensahe sang pagigugma. Palatuntunan nga magalingaw sa inyo pagiman sa paghatag naton sang kabuhi sa mga sulat. Inyo dirigin padangan. Kalakip ang aton sinikubos nga panugyan. Dari sa isla sang Panay sa bugos nga Kabisayan nakatungdan, Luzon, Visayas kag Mindanao. Atong pinalangga nga pungsod Pilipinas. Sa diin man kamo nga parte sang kalibutan sa aton mga OFWs, live kita nga makita ninyo sa aton FB page ang Budyong Panay. Live man kita sa DYJJ, Budyong ng Rojas, 1296 kHz sa inyo lilisuan sang radyo. Sa ginaanda ng inyo alagad, Cora Panier, Goro Bless, nag-aabi-abi, karon nga kahaponanon. Samtang nagapahuway-huway kamo sa tagsa-tagsa ninyo ka mga palahuwayan, sa mga paborito ninyo nga mga lugar, agod bag duro diskanso, ang iban sa duyan sa idanom sang paho. Kaya ang iban sa ila sini mga talatapan sa mga salakyan. Namiliwat naman nag-aabi-abi. Thank you sa aton mga viewers diri sa aton Budyong Panay page. Ilabi na diri sa mensahe sa pagigugma. For your support sa aton mga viewers, sa mga naga-like, sa mga ano pa gani sini share. Lang ako nagkalipat sa mga nag-follow. Salamat sa inyo bulawanon nga suporta. We reach a certain thousands of viewers. Thank you so much. Sa bungos na nga kalibutan. Wow, amazing. Bago malagas lang kami Sa mga nagahiwat karon nga adlaw sang ila mga kaadlawan, happy birthday. Ano ganito? Sa kay Inday Christine Tintin Hidor Gomon nga nagahiwat sa iya kaadlawan dalagingging na. Happy birthday.
Alin sa imo pinalangga nga iloy kay Inday Marivic Hidor. And of course sa Lola Thelma, kay Mama Tel Hidor, kag kay Papa Vic Hidor. Kay Tantan, kay Guapo, kay Kulot, sa mga cousins nimo, sa mga titas and titos. Happy birthday. And congratulations, of course, kung nadabot mo ng edad nga parehas sina. God bless you always, Inday Tintin. Happy birthday. Kay Nunoy Raol Abila nga nagiwat man kahapon sa iyak kaadlawan, happy birthday. Sa kay Nunoy Edwin Laruan nga nagahiwat man sa iyak kaadlawan, upod anay naton ini sa media. Subong aral na siya sa isa ka private company. Ito si Pio. Happy birthday. Alin sa imo pinalangga nga asawa, kay Inday Claire. And of course, sa mga kabataan, sa imo mga kaupdanan, sa imo nga media family. Happy birthday. Nga kasaysayan na taga naton sa kabuhi, dear Tita Cora. Gusto ko man pangayuan sa imo advice, sining akon panaligban. Tawga lamang ako kay Lonely Boy. Sigal nga pangidaron. Trabaho. Kita sa anong katuig nga relasyon namon sang akon girlfriend. Naging maayo ini. Gabatyagan ko man ang iya pagigugma sa akon. Nagbalangga ko siya, tita. Siling nila, tita, first love never dies. Kapag nagalakat ang panahon, naglain ang huyop sang hangin. Pagod sa mga ambisyon sa kabuhi. Nangin malapit na ako, tita, sa iya pamilya, subong siya man sa akon pamilya. Apag wala, gid ako maghuna-huna. Ngaini ang madangatan sa amon relasyon. Nabaton ko nga may mga handom siya sa kabuhi. Isa nakatapos na kami sa isa ka kurso. Gusto niya sa gihapon ang another course. Okay lang sa akong, tita, bangod mga bata pa man kami. Wala man sang problema. Hindi man malikawan, tita, sa isa ka relasyon nga mangin perfecto ini. Na ako ko nga may mga kasalanan man ako. Kapag madugay na adto nga sa akon pagpinsar, napatawad niya na ako. Apang isa ini sa mga rason kung nga nakipagbugras siya sa iya relasyon sa akon. Nga wala ko gid ginapaabot. Masakit. Kapag wala na ako sang mahimo, bangod naghambal siya, kahatagan siya sang kalinungan.
Sa malipot nga pulong, tita, nag-break kami. Masakit gali ba tiyagon kung ang isa ka babae na tunan mo nga palanggaon sad ko pa man. High school pa lang kami, tita. Basta nga nagka-graduate kami sa kolehiyo. Kaya nagdesisyon siya nga magkuha sa another course. Wala man ako nag-question bangod sa pagbanta ko. Yaman ina diretso. Isa pa, gusto ko man nga malabot niya ang iyahandom. Sa akon nga bahin, hindi ko man mabaton, habang wala na ako sang mahimo. Sa sobrang nga kasakit sa akon balatyagon, tita, tayan na lang ako maghikog. Maayo lang kay nagkamarasmas ako. Bisa na nga ginikanan nagpaathag sa akon. Kay desisyon sa ila anak. Palangga man daw nila ako. Leave ako sa akong trabaho bangod gusto ko nga mag muni-muni anay tita. Para nga mabalaan ko kung ano ang akong magiging desisyon. Sa sakit nga ako nabatyagan. Dari na lang ining akong sulat. Salamat, tita, sa imo pagbasa. Sulaton ko gid ang imo panugyan or advice. Ang tinahuron, Lonely Boy. Salamat sa kay Lonely Boy. Matuod din na nga first love never dies. Magapabilin kag magapabilin sa imo tagipusoon kag huna-huna. Ang una mo nga pagtilaw sa patag sa paghigugma. Apang bangod sa mga senaryo katulad sini, wala na kita sang mahimo kundi batunon ang tanan. Sa kalawig sang inyo relasyon, wala ikaw maghuna-huna nga isa lamang ka istorya ang imo mabatian sini nga tinion. Inaamo ang pagbugras sang iya relasyon sa imo. Since high school kamo, tugtog sa karon nga naka-graduate na kamo, kapag may mga handom siya sa iya kabuhi to take another course, posible isa ini sa mga rason. Gapati ang ginikanan nag-istorya sa imo, wala sila sang mahimo sa desisyon sang ila anak. Jutayan na lang agin bugras mo man ang imo kabuhi. Pagod sang sakit e imo nabatyagan. Sining pagputod sang inyo relasyon sa imo kahagit. This is also one example sa mga nuga-nubyahanay
nga they have to plan for their future. Not nga magpadaso-daso kamo. Kung kaisa mas maayo nga malawig ang inyo engagement sang sa malipot nga relasyon. Bangod nagalawig, siling sang iba nagadalisay. Apang the more nga nagalawig, dira nimo mabatyagan ang matuod-tuod nga batasan kag pagtamod sang isa kag isa. Sa malipot naman nga relasyon, hindi man kita magpadaso-daso. But may mga hurubaton, love at first sight. Inang sa una mo pala nga pagkakita, nagpitik kinang imo balatyagon, kag sa dalayon ninyo nga pag-updanay, na-develop ini sa isa ka maayo nga paghigugmaanay. Sa tagsa-tagsa kapag pasimpalad naton sa patag sang paghigugma, mayara kapaslawan, kag may ara kadalagan. Hindi naton ini ma-perfect. It should be balance, not perfection. Because no such thing perfect sa kalibutan nga ini. Bisan si perfecto kag si perfecta pa ang imo ngalan. You are in trouble. Bangod yutayan lang nga utason mo ang imo kabuhi that maybe ini ang nag-udyok sa mga ginikanan nga istoryahon ikaw to at ease sang imo balatyagon. That siguro they feel guilty about the situation. Hindi kita makasiguro kung ini desisyon sang babae bangod nagkuha siya sang lain nga kurso or another course. But I am suspecting that padihot sang ginikanan. Kung ikaw man ang ginikanan kag luyag mo nga mag-success ang imo bata, tanan himuon mo agud magpadayon sa iya pagtuon that sometimes it resulted sa pag-intra naton sang personal nga balatyagon sang aton kabataan. That sometimes it will lead to disaster. Both sides. Or either sa iya man anak, gagin pressure, wala kita makahibalo sang rason, bangod sa kanabaw sang rason nga bulagan ka sang babae, it is because luyag ya nga magkuha sa isa ka kurso. It is unusual. Na gusto niya mag-concentrate, agud wala sang disturbo. Since high school ka mo, hasta mag-graduate, nagnubiyahanay na ka mo. What happened? Nag-graduate ka mo with high honors. Di bala? Natapos niyo ang inyong kurso in a nice way. So why now? Good lagi ang kurso nga ginkuha niya subunghaw. May takbalo ko nung kurso ni. But I think nagasuspetso kita abyan nga because ang ginikanan nag-intra. Siguro ang pagpag-istorya sa ginikanan sa imo to feel you at ease. Nga palangga kanila nga daw katulad anak ka Manila. Apang nagapangibabaw ang puturo sa ila kabataan that you should understand. Bata nila ina. Luyag nila nga makita nga magiging successful ang ila anak. Wala sang ginikanan nga luyag nga mawala lang ang tinunan sang ila kabataan. Sino man ang iloy kag amay sining babae, I think para sa ila, they are in the right direction sa paghambal sa ila bata, maeskwela ka o kung manubyo ka. Usually, gas-gas na ini nga subject matter sa kabataan naton nga ginapuwersa naton for the sake nga matapos niya ang kurso nga nagustuhan niya. Kag kung nabalaan nga may boyfriend o kung may girlfriend, pili ka. Gas-gas man nga tinaga, gas-gas man nga buruhaton sa ginikanan, apang ang kamaturan, inaabyan.
So dapat nimo nga batuno ng tanan kag mag-move on. Pasalamatan nimo ang inyo relasyon. Pasalamatan mo una ang imo ginikanan, ang imo nanay kag tatay. Naging pasugtan ka nga at a very, very young age, nagnubya ka. I think ang nanay kag tatay sa babae, amo man pasalamatan niya man na. Because kung ako, high school, hindi ko pagpasugtan. Nga magkarelasyon ng akon anak, pagod tama pa sina kalinghod agud mag atubang sang isa ka seryoso nga relasyon. Wala kamo nakaagi sang dinalaga kag sinultero because ara kamo sa isa ka hawla. Wala ninyo maeksperiensyahan ang pangabuhi sang isa ka teenager. I think this man sa babae nga base kun na-eksperyensyahan niya nga naglayo kamo sa isa kag isa kag na-feel niya nga lain gali kung may freedom siya kag nagaisahanon. So ikaw amo man nagatrabaho ka, siguro kung may break time o may tsansa or weekend or whatever, nagakadto ka sa iya bagod hindi mo man siya madisturbo adlaw-adlaw kay nagaeskwela sa iya, ikaw nagaobra. So the same, wala ka mo man ma-eksperyensyahan ang ginatawag naton nga freedom being soltero or solterito. Diretso ka mo sa isa ka seryoso nga relasyon. This is the result. Kabay ang ini nga pagkadus mo kag kapaslawan nimo sa patag sang pagigugma. Magahatag sa imo sang kusog agud nga makabangon ikaw. If this is the closure of the first chapter of your life, then atubangon mo ang second chapter nga magabukas. Sa aton nga pagpangabuhi, it's also the same. Kung mapaslawan ikaw, bangon agud nga atubangon ang masunod nga pagtilaw. Bangod kita nagapati gas-gas man ang aton example apang that is the truth. Pag maghinunod ang adlaw siguraduha, buwas magabutlak ang adlaw para sa imo. Nagapati kita nga sang nabatian nila nga jutayan lang ikaw maghikog. Ginpatawag ikaw sa ginikanan kag siguro to feel you at ease. Agud magaganaga na imo balatyagon agud hindi man sila mag-guilty. Tinambalan ikaw nga palangga kanila nga daw katulad anak ka Manila. And that is a natural thing nga himuon. Because nagapati kita nga maayo man pamatasan ang iya mga ginikanan. So, leave it that way. Abyan naton lonely boy. Bata ka pa. And possibly, wala mapuno ang babae sa mga material nga bagay halin sa imo because suno sa imo subong ka palang nagtrabaho. And I think ang sweldo mo is not sufficient sa paghatag sa iya sa pila ka mga bagay material nga mapuno ang iya kalimutaw para sa aton mas maayo nga temprano pa na diskubrihan mo ang batasan. Ano mo man siya kapalangga, ano mo man siya ka halong nga daw itlog nga hindi mabuka apang nagdesisyon na siya. Or posible, bangod nag-eskwela siya, nakabatyag siya sang lain nga feelings. Because sa eskwelahan, madamo ka sang mamit nga classmates mo, mga schoolmates nimo, posible. May nakita siya. Hindi lamang iniimo kasalanan, bangod naghimo ka sang duty mo as a good boyfriend. Apang, maabot ang tsimpo, pangitaon niya ang imo lealtad nga pagigugma sa iya. If in case, isa sa mga rason nga nagpakigbugras siya sang iya relasyon sa imo, he found somebody much more than you. So, bangon kag magtingwa. Ipakita mo nga sobra pada sa nakita niya kun ini ang kabangdanan. Kag kun futuro ang pagahimbalan, paninguha ka, agud madabot man ang hando mo sa kabuhi mo. Do not satisfy sa subong nga sitwasyon sa imo trabaho. Aim high. Madamo ka pa sang mahimo. Professional na ikaw.
Why not? Ipakita mo. Basi nangin materialistic ang imo girlfriend for so long kapag of the nine ninyo. Basi wala siya sang may nakita nga improvement sa imo. Posible nga may trabaho ka, but not that much ang napakita mo nga mga bagay. Pagod kadamo sa mga babae nga sa kadugay na sa relasyon, they are expecting more from their boyfriend, especially kung may trabaho. Nga ang ginapakita is material nga bagay. Yes, that is one point sa mga material nga bagay nga mahatag sa lalaki sa babae, and that is something. Kapin pa kung materialistic ang babae, ang pagigugmaya is 50-50. Because ang kalabanan nga mga babae, antes magpamana, kag mag-yes sila, mga wais na ina. Pagod gusto nila sa pagpangabuhi, sila magiging prinsesa. So kung hindi mo ina mahatag ng mga bagay nga daw katulad siya prinsesa, goodbye. Karon kay ara siya sa isa ka universidad, kag dako nga universidad, bag-o nga kurso ang ginkuha niya. She is already a professional, but gusto niya magiging advanced pagid ang iyang ihibalo to get another course. So meaning, may ara siya sang handom, kag may ara sang ginatawag kita nga luxury of time, luxury of things, material, nga mahatag sa iya ginikanan sa iya, which ikaw hindi ka makahatag sa iya. See? You get that? Because graduate na siya eh. Kung nag-aulikid siya sa ginikanan niya kag sa inyong relasyon, kung tayo nag-ubra siya, di ba la? Pero hindi. Because I think maayo ang pangabuhi nila. She has the luxury of time. She has the luxury of, financial things. Tanawa ba lang mga tao nga maayo pangabuhi? Ilakwilog kurso. Ang iban isa lang kay pagkatapos maubrata, siya hindi. So I think nakita mo ang diferensya. Nakita naton diri ang isa ka bagay nga basi wala mo lang maintindihan. Because you are preoccupied of your love sa sininga babae. But I think para sa akon there is no reason sa 6 years ninyo nga relasyon nga gulpi ka lang hambalon kay gusto niya mag-concentrate sa iyang pagtuon. Hinami man na. So, dapat matunon mo na because may handom siya sa kabuhi. And that is also good. Di ba la? So, that is a good development. Mas para sa akon, di buinas ka. It is because temprano pa, nabanta-banta mo na measure mo kung hasta diin ang love niya sa imo. So, sobra naman kung ang pagigugma mo sa iya nag-aalalawas because maabot ang chimpo nga mas imuon niya ka janitor. Gusto ka lang magsunod-sunod sa iya because kinpakita mo nga palangga mo gid siya and nag-aabot ang chimpo that you will never surrender. See? So, nada. Oo. Man talagsaran takita sang lalaki nga parehas sina. I-enjoy mo ng imo pagkalalaki, I-enjoy anang life mo kay way kakagi sinultiro. Move on. Kag magpaliwaliwa, magpalungo-lungo, ihatag anang time mo sa family mo. Tagais ang kalipay si papa mo kag si mama mo or si nanay mo, si tatay mo. Kung may mga utod ka dira. Gamita sila nga inspirasyon. Amo ginakon kay isa, ang nobyo ta, ang nobyata, ang banata, ang asawa ta, hindi ta man na paryente. Pero bayaan ta si nanay kag si tatay pati mga utod naton kay maupod kita sa lalaki kag babae nga ginahigugma ta. But after a disastrous situation, diin kita nagakadto, gabalik kita kay nanay kag kay tatay sa mga utod ta because they are our families. Amo na ka-importante subong palang ma-realize mo na nga palangga ka sa imo pamilya. Ano man nga sahi sang pamilya ang imo, kay sila ang pamilya mo. Duha ka kamot ang nagataya, agud ikaw magbalik sa ila. Ginpa-realize lang ni Lord sa imo. Unaha anay ang pamilya mo. Hatagi anay sang tuman nga pagtamod si tatay mo kag si nanay mo. Kay nakaubra ka na tapos nang obligasyon nila sa pagpatuon sa imo basi mahal pang eskwelahan mo. So this time ambal ni Lord, oops, duway ka kadumdum kay tatay kag kay nanay mo Ari mo ay kay pitkon ta ka para mabatyagan mo.
Gin-focus mo ang imo attention to this girl. Kay since high school pa ka mo, bago ka lang tubuan buot, nagnubya ka na. Wala mo ma-experiensyahan ang pangabuhi upod sa pamilya nga ma-enjoy nimo. And posible sa mga bagay katulad sini, nagsulod ka sa hawla nga tama pa kalinghod. Wala ikaw freedom nga maglupad. Kay siguro kung maglakat ka, malisensya ka pa sa iya. Basi kung ato ka sa mga barkada nimo, malisensya ka kag basi mga akig siya. Kung may upod nga barkada nga babae, nali kunimunan ka pagin. O, di bala? Mayo parinti mo na. Damo da. Pakita lang nga you are a good person. Just smile. And take good care of yourself. Love yourself at this moment. Because ang una sa iya nakatuon ang imo tanan nga tiyempo. Ang imo atensyon. Pamatsyag ko nalipat ka na kay tatay mo kag kay nanay mo. Because ang imo atensyon sa sinilang nga babae at that early age. You see what I mean? Amo ina, lonely boy. Hindi pag-iubos-ubos ang imo tiyempo kag panahon. And never attempt nga maghikog ka kay kadlawan ka sa babae, mangita na siya isang bag-o nga nubyo. In the first place, nubya mo pa lang siya. Hindi mo siya asawa. Nagikog-hikog ka na? Ay, nano. Kanugon sang alam mo? Kanugon sang profesyon mo? Professional as that? Mag-amo ka sina? Kadlawan ka niya. Ngita siya bulos sa imo temprano pa. So, hindi ginapagimua. Kay kadamo sa aton sa nagahandom nga mabuhi sa kalibutan because we have only one life to live. Kung pwede pa lang masugpunan tang kabuhi, tahimuon tang tanan agod masugpunan, never end your life because ng isa ka babae. Amo ginang kalabanan nga ginahambal naton. Kaya kadamo na kita sa mga utod nga nagbigti, bangod gid lamang kapaslawan sa patag sang paghigugma. Nano nga klase paghigugma? Paltik nga paghigugma. So, hindi pagkutla ang imo kabuhi tungod lamang sa paghigugma. Wala pulos. Wala kakabalo nga paltik ina nga sahi sa paghigugma. This time, you have to move on. Ipakita sa sini nga babae nga sobra pa dira ang imo makita. Paninguha ikaw sa imo kaugalingon. Ipakita sa iya nga mabakod ka. Ipakita sa iya nga halang dun ikaw. Pag-abot sang tiyempo, more than that ang imo ipakita. Lantawon ta. Basi makibot siya pila ka adlaw. But on the other hand, kung plano ini kag gusto sang ginikanan to pursue sang iya kurso, hindi ta, lonely boy, mabasol ang ginikanan. A drastic measure yung ginhimo sang imo kahagugma, wala ta kabalo. Nali ko may purpose man. Kung palangga niya ikaw, unaw sa ulihi. Kung magtabuay liwat ang inyo banas, kung kamugid sina. But at this moment, bangon ikaw, lonely boy. Ipakita nga mabakod ka. May Diyos ang kalibutan. Kung nagsiraman ang purtahan sa karon sa imo kabuhi, hulat-hulata sa masunod, may magabukas nga another door para sa imo. Happy and lonely boy, ang aton kubos gila mga panugyan. Kanugon bata ka pa. Ang desisyon magadepende sa gihapon sa imo. Kabay imo kita nga nahangpan.
again, thank you so much sa kainday Rexy Puras Suarez. She's watching right now. Thank you, Tita Rexy. Again, happy birthday kay Inday Tintin Christine Gumon, Hidor Gumon. Nagahiwat sa iya kadlawan karon nga adlaw. Kag sa kay Toto na kay Nunoy Edwin Laruan. Isa sa mga katapos ang media nga grupo man naton sa una. Thank you so much. Happy birthday. And Nunoy Raol ang atong classmate sa high school. But 77-78. Naghiwat kahapon sa iya birthday. Thank you, Gid. Kay Inday Rubik Hilogo, thank you for watching. Okay, sa aton mga viewers, thank you for being with us. Mayong hapon sa inyo kay Tita Eva Udon. Aton mga sumulunod, thank you for watching. Sa kay Inday Los Nacionales dira sa Miag-aon, masok maukod gid naton nga tagpalamati kag viewers. Tagpalamati naton ka mga viewers dira sa Rojas, of course sa Panay dira sa Guimaras kay Inday April Alcuran. Sa kay Emma Daguon, thank you for watching. Kay Inday Ruby Iniego sa St. Paul's. And thank you gali and good afternoon sa kay Dr. Louis Tirador. Aton nga cardio. Thank you Gidok. Bago may chimpo kamo kadto kamo to sa Damires Resort, Inland Resort, no? Oo, dira sa may Haniway ay katahom. You love nature? Na kadto kamo to sa Damires Resort. Kadto kami to sa nagligad. Katahom sang lugar. Riska ang hangin, mga hunis ang kapispisan. Ayan. Ang imo nga tululugan tus babaw bukid. Ang unay lang sa pispis kag mga tagwatiyot to, batian mo to. Thank you, Doc. Damires Inland Resort. Ayan, dyan sa may Haniway, katahom. And thank you man kay Doc Malvar Ferrer. That's sa St. Paul's. And maayong hapon kay Doktora Helen Caro. And kay Doktora Elamay Divina Gracia. Kay Dr. Jeremy Sakian, isa sa mga bantugman nga ophthalmologist. Kay Dr. De La Cruz man sa St. Paul's. Sa matama ni siya, ENT. Kay Doktora Dali Octaviano, mayong hapon. Kay Doc Pedro Tingson, the best nga urology. Kay Doktora Michelle Palma, the best nga culinary doctor dira sa may Rimnant sa La Paz. Mayong hapon, Doc.
Sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati nga nagapakigbuylog, salamat sa inyo sini nga pagpagig-upod diri sa aton nga palatuntunan ang mensahe sang paghigugma. Kahapon absent ako because I have my schedule for my doctor. So thank you so much. Pasalamat kita sa malipot nga tinion. No, isang Friday wala man kita, isang Lunes wala man kita. I have to schedule them one by one. Thank you so much. And now, back again. Sa aton nga palatuntunan. Thank you so much sa mga utod naton nga luyag magpasakop. Please email at ibctv12 radio, inang budyong panay at gmail.com. Or pwede ka mo ka-text sa aton 0917-540-7745 or just search Cora Paniergo Robles. Pwede nyo lang ako i-chat. Mga important matters lang ang inyo ibutang. Kung gusto nyo maggamit sang aliases, pwede din. And then, sa ibandera, ako na bahala. Hi, Renny Swan. Blanchard is watching. Thank you, Ren. Marvin Garbosa is watching. Salamat. Si Kaalin nagatanaw man. Si Ato. Si Marvin. Ayan, kanami sa mga kabulakan. Na-amaze ako sa mga kabulakan. Sa mga viewers naton, Teo, nag-munugin sila nga kanami sa aton mga kabulakan. Marvin Garbosa, thank you, Noy. Kay Nonoy Jeffrey Paksyal, dira sa Bacolod, thank you also for following our program. Sa inyo nga pagpagig-upod diri sa aton nga palatuntunan. Thank you so much. Sa tuwa panahon, sa hardin sang Bitanya, si Magdalena nga buot pagabayaan sa atong manunubos. Nagtawag sang iyang alam nga nagasiling. Ginoo, pagabayaan mo na pala ko. Ang atong manunubos nagbalikid ka Magdalena, kamagsapat. Magdalena, magabulagay kita sa makadali. Apang magakita ay kitaliwat sa ginarian sang ako namay sa langit. Amo manaling aton but si Limon. Magabulagay kita sa makadali. Apang magakita ay kitaliwat, buwas, sa mumanyatak na kagamaman yung walagwagan. Kabay pa nga magaluntad ang matutuod na pagkikugma sa tagsa sa aton mga kaingod. Pagigugma sa aton pungsod Pilipinas. Labi kag dapaw sa tanan. Pagigugma sa bilog kakatauhan sang kalibutan. Ini nga palatuntunan nagapaalam ka nagasiling. Tugtubuas. Ang inyo abyan. Cora Paniergo Robles. Madamo ka salamat. Maayong hapon. Para sa inyong reaksyon o kung komentaryo, may kaangtanan sa programa nga inyo bago lang nadapian, magtawag lang sa IBC-DYJJ o kung para sa anuman na komunikasyon, ipadala sa amon address, IBC-DYJJ, Arnal Boulevard, Rojas City. Madamo gid nga salamat. Comments, suggestions, or objections to the preceding programs may be referred to the Commissioner or to the Chief of the Broadcast Services Division of the National Telecommunications Commission at the NTC Building, BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City, or to the Regional Director, NTC Regional Offices, or to the Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas and its local chapters. Any such communications must be received by any of the above mentioned offices within 5 days from date of broadcast.